O yun. Yes. Oo, wala na. Yung kanina, yung si Paolo Abilino tsaka si Nadine Lustre, nice patang nag-shoot diyan po sa Paris, France. Mabilis nga umugong at mabilis nga nag-viral ang shot na ito kung saan sa tinagal-tagal na hindi nakikita si Paolo magkasama. na nagpo-post ng kahit na anong ganap dyan sa Paris. Eto na, nakita na natin sa social media at meron bang solid na nakakaintindi nga sa ganitong eksena, pero ang iba naman ay ayaw na may ibang kasama si Paolo. Totoo ba, mga solid? Meron pa rin, may mga ganun pa rin ako Meron nababasa. pa rin naman. Like, parang yung iba nga nagda-dialogue na naawa sila kay Kim. Parang feeling ko parang hindi naman ano yun. Parang OA na reaction for me. Kasi syempre, ba't naman kayo maawa kay Kim kung ang puso naman ni Paolo ay na kay Kim? Oo, trabaho Trabaho lang, lang naman yan ito. eh. So, kailangan din naman nilang makasama ang iba't ibang mga artista. Sabi nga Yes. natin, para at least mas ma-enhance ang kanilang husay sa acting. Kasi minsan kasi pag palagi kayo magkasama and then paulit-ulit na yung mga tema ng pelikula o project na ginagawa nyo, minsan hindi na kayo nagkakaroon ng drive Correct. para Parang yun yung sinasabi. paghusayin pa yung inyong mga inyong kakayahan sa acting. Yun yung sinasabi nilang parang familiarity. Minsan wala nang effort din yung... Kasi nga, familiar na kayo sa isa't isa. Alam niyo na yung mga acting na gusto nyong gawin. So, hayaan nating ma-challenge sila. Kasi syempre, mga artista yan eh. Hindi naman umiikot lang ang buhay nila sa... For example, no offense, wala namang masama kung love team. Pero hindi naman iikot lang ang buhay nila bilang artista sa love team. Kailangan nilang mag-level up, kailangan nilang mag-upgrade ng kanilang estado bilang mga artista. But for now, hayaan natin enjoy na lang muna. Anyway, may project pa naman sila. So yun, mag-enjoy lang tayo. Dapat suportahan niyo si Paolo dahil kapag ka ito ang serye ni Paolo ay hindi with Nadine ay hindi nagtala ng magandang ratings o rankings sa social media platforms, sa streaming, magkakaroon to ng epekto kay Kim. Alam niyo kung bakit? Syempre, kapag ka nabas itong si Paolo, hindi naman pala pwede si Paolo sa ibang mga leading lady, dapat kay Kim lang. Syempre masasaktan naman dun si Paolo at masasaktan din naman si Kim bilang mahal niya si Paolo. Kasi itong dalawang ito nagtutulungan eh. Correct. Hindi ako naniniwalang hindi sila nagtutulungan. Huwag nating isipin na porket halimbawa naging successful yung movie ni Paolo and Nadine, hindi naman yun yung parang sasabihin, di ba kaya kong gumawa ng project without Kim. Hindi naman yun ganun. Tulungan nga sila, partnership ang kanila eh. Siyempre Tandem. kapag nagtuloy-tuloy yung estado ni Paolo bilang isa sa mga sikat at in-demand na mga artista sa industriya, kahit iba yung ipapartner sa kanya, kapag gagawa sila ng pelikula o project ni Kim, andun pa rin yung init, nandun pa rin yung estado ni Paolo. At si Kim kasi wala ka nang dapat pang patunayan. Yes, eh. Wala siyang dapat patunayan when it comes to bankability, when it comes to ratings-wise. Kasi nga, mula pa nung nag-start siya noong 2006, hindi naman lumamlam ang karir niya. Correct. Oo, gano'n. At saka iba kasi yung appeal ni Kim kumpara kay Paolo. Si Paolo kasi nonchalant. Hindi siya mahilig mag-social media. Si Kim mahilig mag-social media. May direct na connect siya sa kanyang mga fans. Kaya nga patuloy siyang sinusuportahan. Doon marami naman sumusuporta kay Paolo kahit medyo wala siyang gana. Nonchalant nga sinasabi. Pero mas maganda na rin na pareho Yun na yung silang... personality niya. Yung personality niya. Pero maganda na rin na pareho sila ng estado na mataas, A-lister na tinatawag natin. At hello, Delgra! You two are specifically beautiful today. Ano meron mga besties? Wala. Wala to. Wala yan. Si Dondon wala sa kanya. Pero ako medyo iniinda ko talaga yung pagkabog sa akin ni Dondon. Actually pala, pag tayong dalawa magkatabi, yung damit mo kanina gumagalaw, no? Gumagalaw. Oh, kaya pala sinasabi nila parang medyo bawal yung kanyang Ay, hindi naman. Yes, totoo na nakitang magkasama sina Paolo Avellino at Nadine Lustre. Pero work-related ito, hindi personal issue. Ano talaga ang nangyari? Nasa Paris, France sila para sa isang movie o project na sila ang magka-partner. May kumalat na photos at videos nila habang nandoon kaya napansin ng fans. Bakit pumalag ang Kim Pao fans? Ang Kim Pao fans ni na Paolo at Kim Chiu, ay hindi sanay na ibang actress ang kapartner ni Paolo. May ilan na nagsabing hindi nila susuportahan ang project kung hindi si Kim ang kasama. May reactions na,
Kim lang ang gusto namin kay Paulo. Hindi kami interesado. May iba naman, nalulungkot lang pero tinatanggap na trabaho lang ito. Naniniwalang normal lang sa actors na magkaroon ng ibang ka-love team. Hindi issue ng relasyon, trabaho lang bilang actors. Normal sa showbiz na mag-iba-iba ng partner. Pero dahil malakas ang fandom ng Kim Pao, emotional ang reactions ng fans. Sa ganitong balita tungkol kina Paulo Avellino at Nadine Lustre, honestly, wala naman talagang dapat palakihin. Normal lang sa showbiz na magpalit-palit ng kapartner, gumawa ng projects with different actors para mag-grow, at mag-travel together for work, like filming. Yung reaction ng ilang Kim Pao fans, understandable sa emotional side, kasi invested sila sa tandem ni na Paulo at Kim Chiu. Pero at the end of the day, trabaho ito, hindi personal na relasyon. Hindi ibig sabihin na may issue agad kapag may bagong kapartner. Kung tutuusin, mas healthy pa nga sa career ng actors ang hindi nakakakulong sa iisang love team. Mas napapakita ang range nila. Kung susuportahan mo ang artista, mas okay kung suportahan mo sila bilang individual, hindi lang kapag magka-partner sila sa gusto mong tandem. So, para sa akin, overreaction lang ang iba, pero normal din yun sa fandom culture sa Pilipinas. Kung pag-uusapan natin ng mas malalim yung issue tungkol kina Paulo Avellino at Nadine Lustre at yung reaksyon ng Kim Pao fans ni na Paulo at Kim Chiu, marami talagang layers dito. Hindi lang siya simpleng nagalit ang fans. Reality ng showbiz versus fandom expectations. Sa industriya, normal na mag-iba-iba ang kapartner, gumawa ng projects with different actors para mag-grow. Pero sa Pilipinas, malakas ang love team culture. Kapag nag-click ang isang tandem, nagiging emotional investment na siya ng fans. Hindi na lang trabaho ang tingin, parang real relationship na rin sa mata ng iba. Kaya nung nakita si Paulo na may bagong kapartner na si Nadine, nagkaroon ng disconnect. Industry view, bagong project lang ito. Fan view, bakit hindi si Kim? Saan nanggagaling ang pumalag na reaction? Hindi ito simpleng selos. Kadalasan nanggagaling ito sa attachment. Nasanay sila sa Kim Pao tandem. Loyalty. Gusto nilang protektahan yung pairing na sinusuportahan nila. Fear of change. Baka mawala o mapalitan yung love team na gusto nila. Pero minsan, nagiging unhealthy kapag dinidiktahan na ng fans kung sino dapat katrabaho ng artista. Nagiging negative o toxic ang comments sa ibang actors. Unfair din sa actors. Kung iisipin mo, medyo unfair din kay Paulo at Nadine. Bilang actors, trabaho nilang mag-explore ng iba't ibang roles at partners. Hindi sila dapat ikulong sa iisang love team lang. Para kay Nadine, nakilala sa pagiging versatile, normal lang natanggapin niya ang ganitong project. Para kay Paulo, isa rin itong way para ipalawak ang career niya beyond love teams. Bigger picture, pagbabago sa industriya. Actually, magandang sign ito na unti-unting lumalayo ang industriya sa exclusive love team formula. Mas binibigyang importansya ang acting range at storytelling. Kung susuportahan ito ng audience, mas dadami ang unique pairings, mas mature at diverse na projects. Personal take. Sa totoo lang, valid ang ma-disappoint. Normal yon bilang fan. Pero hindi dapat umabot sa point na binabash ang ibang artista o nililimitahan ang career choices nila. Mas magandang mindset siguro, suportahan ng artista, hindi lang ang love team, at i-separate ang fiction sa reality. Yung issue na ito ay hindi talaga tungkol sa magkasama sina Paulo Avellino at Nadine Lustre, kundi tungkol sa kung gaano kalakas ang fandom culture at kung paano ito minsan nagka-clash sa reality ng showbiz. At kung may gandang takeaway dito, yung ay, panahon na siguro para masanay tayo na ang artista ay hindi pagmamay-ari ng isang love team lang. May ilang mas malalalim pang angle na pwedeng idagdag sa issue na ito kina Paulo Avellino at Nadine Lustre, hindi lang siya tungkol sa fans na nagalit, kundi sa mas malaking dynamics ng industriya at audience. Strategic move din ito sa careers nila. Hindi ito basta project, posibleng career strategy. Si Nadine, nakilala na sa paggawa ng unconventional at mas mature na roles, si Paulo, unti-unti ring lumalayo sa pagiging love team dependent.
Ang pagsasama nila, maaaring target ay mas mature audience o international appeal lalo na kung overseas ang shoot. Yung international setting, may implication ito na posibleng mas mataas ang production value. May target na global or film festival audience. Hindi ito typical love team project na pang mainstream lang, kaya hindi rin siya dapat i-judge gamit ang usual love team expectations. Pinapalala ng social media ang issue. Kung tutuusin, dati, limited lang ang reactions ng fans. Ngayon, mabilis kumalat ang photos at videos, nagiging echo chamber ang fandoms. Resulta, mas lumalaki ang issue kahit maliit lang talaga, at mas nagiging visible ang negative reactions kesa neutral or supportive ones. Pressure sa mga artista. May invisible pressure dito. Kapag sumunod sa fans, safe pero limited ang growth. Kapag nag-explore, may backlash pero may growth. Para kina Paolo at Kim Chiu, kailangan nilang i-balance ang fan expectations at career decisions. Importanteng linawin, hindi ito ibig sabihin na tapos na ang Kim Pao. Hindi rin ito replacement. Mas tamang tingin, additional pairing lang, hindi kapalit. Malaking test ito sa maturity ng fandom. Sa totoo lang, parang test ito kung kaya bang suportahan ng fans ang artista kahit wala sa comfort zone nila o hanggang love team lang talaga ang suporta. Ang healthy fandom ay supportive kahit iba ang project, hindi nang babash ng ibang artista. Ang ganitong issue paulit-ulit nang nangyayari sa showbiz pero slowly nag-iiba na ang trend. Kung magtatagumpay ang ganitong projects, mas magiging actor-driven ang industriya kesa love team-driven. At kung hindi naman, babalik ulit sa safe formula. Hindi lang ito chismis, maliit na halimbawa ito ng transition phase ng Philippine entertainment industry.